2 years ago, naranasan ni Adonis ang masaktan at madurog ang puso niya. Naka-move on man siya paminsan-minsan, naalala pa rin niya ang nangyari noon. Yun ang araw na kagagaling niya sa ibang bansa. Bago lumabas si Adonis sa elevator, inayos muna niya ang kanyang code. Pagkatapos sumakbang siya at pinagtas ang daan papunta sa kondo ng kanyang kasintahan na si Savannah. Miss na niyang dalaga at gusto niya itong yakapin na mahigpit. Sabik na rin siyang mahalikan ito. Galing siya sa Italy para sa kanyang business meeting. Halos ilang linggo rin siya roon at kababalik lamang niya ngayon ng bansa. At sa halip umuwi, dumiretso siya rito sapagkat alam niya bago siya lumipad patungong Italy, nagtatampo si Savannah dahil di siya pumayag sumama nito sa kanya. Umuungo to na isama siya nito na matuklasan ang pagpunta niya sa ibang bansa. Kaya naman gusto niyang surpresahin to at ibigay na rin ang binili niyang regalo sa dalaga. Balak din niyang mag-propose kay Savannah para magpakasal na sila. Hindi na sila bumabata at dapat bumuo na sila ng sarili nilang pamilya. Huminto siya sa harap ng pinto at pamilyar na pinindot ang passcode. Nang bumukas sa pinto ang walang pagmamadaling pumasok siya, hindi siya gumawa ng ingay at tumakbang siya. Napapangiti siya nang marinig ang hagikik nito sa kwarto kaya't dahan-dahan lumapit siya roon habang inaalis ang kanyang necktie. Bahagyang nakabukas ang pinto kaya tinawakan niyang doorknob at sumilip doon. Ngunit nabura ang ngiti niya at dumilim ang kanyang anyo nang masaksihan ko ano ang nangyayari sa loob. His heart turns cold at the scene he saw. Nakita niya si Savannah nakahiga sa kama. May lalaking nakapatong dito. Nagliyab sa galit ang kanyang mga mata at akmang papasok pero pinigilan niya ang sarili. Tumalikod siya at pumunta sa kusina. Kinuha ang isang bote ng wine at kopita bago pumunta sa sala. Naupo siya ron at nagsalin ng wine. Kahit anong sakit at galit ang naramdaman niya, kalmado pa rin siya ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sumandal pa siya sa sofa at sumimsim ng wine habang hinihintay matapos ang dalawa sa loob. Di naman nagtagal, bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas ang tumatawa pang si Savannah. Malamig ang matang pinanood niya ang dalawa na magtutulakan pa sila. Pagkatapos ay umagikik si Savannah at tumakbo papunta sa sinasabing habulin siya ng lalaking kalampungan nito. Muli siyang sumimsim ng wine at hinintay na mapansin siya ng dalawa. Ang lalaki una nakapansin sa kanya nang napahinto ito. Na makita yun ni Savannah, hindi tumigil din to at sinundan ang tingin ng mata ng lalaking kasama nito. Animo tuod na napako sa Savannah nang makita siya na nakaupo roon. Namutla ito na para bang natuka ng ahas. Adonis? Nauutal na anito sa kanyang pangalan. Kalmado pa rin nilapag niya ang kopita sa center table bago tumayo at pinasadahan to ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam na cheap ka rin pala. Ngumisi siya at lumapit dito. Bahagyang yumuko siya para ilapit ang ulo sa may tenga nito at bumulong. Gusto kong sabihin sa'yo, mabutit na abutan kita rito na may katalik na ibang lalaki. Iniisip ko kasi kung paano kita hihiwalayin dahil naaawa ko sa'yo. Kaya masaya ako na ikaw din ang gumawa ng rason para tapusin ko ng kung anumang meron tayo. I am tired of you anyway. Nang ilayo niya ang mukha rito at tingnan, wala nang takot at guilt sa mukha nito. Tinaas nitong noo at sinabing, at akala mo ba, hindi rin ako pagod na umaktong gusto kita? Kung hindi ka mayaman, hindi kita papatulan. Pera lang naman ang meron ka. Nang marinig yon, animo nilatigo ang puso niya, pero hindi niya yon pinakita sa kanyang mukha. Tumaas lang ang sulok ng labi niya at hinugot ang wallet niya sa kanyang coat. Kinuha niya ang tig-1,000 at nilagay yon sa mesa na hindi yon binibilang. Then here, babayaran kong oras mo na bibigay mo sa akin sa mga nakalipas na buwan. Pareho lang naman natin ginamit ang isa't isa, kaya walang mawawala sa ating dalawa. You tell me, you tossed and you every night, so I think dapat lang bayaran kita. Bored na hayag niya bago lumabas ng kondo nito. At gusto niyang magdiwang na nagawa niyang umaktong normal pa rin sa harapan ng babae. Habang nakasakay siya sa elevator pababa, pilit pa rin niyang kinakalma ang galit niya. Pilit din pinipigilan niyang tumulong kanyang luha. But still he could not help but to blurt out a cause. Shit! Mariing kumuyom ang kamao niya at pinigilan ang sarili, suntukin ang dingding ng elevator. Sa totoo lang gusto niyang magdemand ng sagot kung bakit niloko siya nito pero bilang isang lalaki, nilinok na yon at umaktong hindi siya apektado sa ginawa nito. Ang mas masakit pa marinig sa mismong bibig ni Savannah na pera lang ang habol nito sa kanya. Paglabas niya ng condominium building, sumakay siya sa kotse niya, nagmaneho pa pauwi at pag may ibang kotse nag-overtake sa kanya, mas lalo lamang siyang naiirita.
Pinilit niyang wag dumungaw sa bintana at murahin ang may-ari ng sasakyan. He really wanted to vent his anger, ngunit alam niyang walang kinalaman ang driver ng sasakyan sa nangyayari sa kanya. Humugot siya ng malalim na hininga para kalmahin ang sarili niya. Habang tumatakbo ang sasakyan ay hindi inaasahan, napatingin siya sa isang folder. Ito ang titulo ng lupa na binili niya sa Mountain Province. Ang kaibigan niyang si Rigor ang nag-alok sa kanya na bilhin niya iyon. Animo may bumilyang umilaw sa utak niya. Siguro kailangan niyang lumayo muna rito. Nang ipark niya ang kotse niya sa garahe ng kanilang manson, ay bumaba na siya at isinara ang pinto. Paglingon niya, nakita niyang ina na nakatayo sa front door, nakangiting naghihintay sa kanya. Adonis, sabi nito at niyakap siya. Ma, pilit niyang pinasigla ang tono niya at nagpapasalamat siya na hindi ito pinansin ng mama niya. Akala ko ba susundin mo sa sabana dito at dito na tayo kakain ng dinner? Takang tanong nito, na makitang di niya kasama ang kasintahan. We broke up. Kibit balikat na sabi niya. Pero, bakit? Gulat na bulalas ng kanyang ina. Okay ka lang ba, anak? I'm okay, ma? Tugon niya at pumasok na nga sila sa loob. Hindi lang kami ang talagang para sa isa't isa kaya nagkahiwalay na kami. Niyakap siya nito. Dahil hindi nito nakikita ang mukha niya ay nagkaroon ng crack ang kanina pa niya tinatanggong sakit na nararamdaman niya. Ayaw lamang niyang ipakita sa ina ang kahinaan niya pagdating sa mga babae. Ayaw niyang mag-alala to sa kanya. Nahihiya siyang malaman nito na nagawang paglaruan ni Saba ng damdamin niya at mas ayaw niyang matuklasan nito na pera lamang ang habol ng babae sa kanya. Dahil alam niyang masasaktan to para sa kanya. Nang bumitew ang ina niya sa kanya, ngumiti kaagad siya as if he's indifferent after his breakup with his girlfriend. Naisip ko pumunta ng Mountain Province para magbakasyon at tignan na rin ang lupang binili ko, wika na niya. Nung binili ko yon, plano ko na talagang pumunta ron para tingnan ang lupa. Agad na paniwanag niya. Agad niyang biglaan ang desisyon niyang ito pero kailangan niya magsinungaling sa ina. Pero ang layo ng Mountain Province, Adonis, tutol nito. Bakit di mo payagan ang anak mo? Binata na yan at may sariling isip. Singit ni Rafael, ang kanyang ama. Kahit halatang tutol si Carmina, ang kanyang ina, napipilitang tumango ito. Nilingan niya ang ama at gumiti rito. Sana lang sa lugar na pinili niyang puntahan ay mapaghihilom niya ang kanyang sugatang puso noon. Nagpoprotestang umungol si Adonis nang marinig ang sinabi ng kanyang ina sa kabilang linya. Akala niya kung ano nang itatawag nito sa ganito kaagang oras. Yun pala pare paalam sa kanya na pumayag ito sa kaibigan nitong citizen sa Amerika na dito nila dadalhin ng anak nila na nagngangalang Hazel. Ayon pa sa kanyang ina, gusto nilang turuan ng leksyon ng dalaga. Hindi alam ng ina niya ang detalye ng kasalanan ginawa ng dalaga. Ang nasabi lang daw ng magulang nito walang katapusang party at gimmick ang ginagawa ng naturang dalaga. Graduate na raw to sa kolehiyo at dapat nagtatrabaho na pero wala pa tong balak na magtrabaho. Hindi lang yun. Ayaw daw nitong pagsasabihan at napupuna ang mga maling kilos nito. Sa narinig na kwento ng kanyang ina, nahuhulaan na niya, brat ang dalaga. Paano nga isang dalagang dapat mature na mag-isip ay palaging gusto lamang nitong nasusunod? Parang bata na ako nagtatantrums, kailangan na itong masunod sa halip ng magulang nito. At ang pinakahuling gagawin niya ay ang mag-alaga ng ganitong klaseng babae. Animo sumasakit ang ulo na pahilot siya roon. Ma, bakit ka pumayag? At sabi mo pa na ngayong araw nandito na siya? Kahapon pa rin ng umaga nagbiyahe si na Hazel kaya't baka alas 10 na nandito na sila. Abay nakakaya naman kung tumanggi ako, Adonis. At saka dalaga na yon kaya mo siya kailangan alagaan. Galit ng kanyang ina. Hindi na siya kumontra pa, tumugot ng malalim na hininga. Nagpaalam na siya sa ina at sumandal sa headboard ng kama. Ang himbing ng tulog niya kanina pero nagising siya sa tawag ng kanyang ina. Ang balak pa naman sana niya ay matulog ngayong araw ng maghapon. Pagod na pagod siya sapagkat diretsong trabaho niya sa bukid. Katatapos lang ng ani kahapon at gabi na nung natapos ni Rigor sa pagsalansa ng mga sako ng palay sa kamalig. Simula ng pilini niyang marahan dito, 2 taon na nakakalipas na sanay na siya sa buhay probinsya. Nagustuhan niya ang katahimikan dito. Isa pa pagkatapos niyang tumira dito, unti-unti nakakalimutan niya ang kasawian niya sa pag-ibig. At ngayon nagawa na niyang makamove on, pero wala pa rin siyang balak bumalik sa kanila. Mas prefer niyang manirahan dito, ang maging isang ordinary magsasaka.
Naroon pa rin ang respeto ng mga taong nakakasalamuhan niya rito pero hindi katulad dati nung siya pa ang bilyonaryong si Adonis. How they treated him was so different. Akmang itutuloy niyang pagtulog nang marinig ang malakas na katok sa pinto ng maliit niyang bahay. Kasabay noon ang malakas sa pagtawag ni Rigor sa kanya sa labas. Kaya't sa halip mahiga muli, bumaba siya ng kama, lumabas ng kwarto niya. Pinagbuksan siya ni Rigor at may hawak na supod. Kagigising mo lang? Tanong nito at pumasok. Nilagay nito sa mesa ang dala nito. Hindi, kanina pa ako gising. Tanong niya at nagtimpla ng kape nilang dalawa. Binigay niyang isa dito na tinanggap naman ni Rigor. Naupo siya sa silya pagkatapos sumigop siya ng kape niya. Ang aga mo yatang naparito. May problema ba? Gusto ko sanang hiramin ang pick-up mo at pupunta ako ng crosstown ngayon para bumili ng tiles. Kailangan kong ayusin ang banyo ng bahay namin. Nagrereklamo ng asawa ko. Wika nito. Saktong-sakto naman na sasamahan na kita at may susundin din ako. Aniya, bibisita ba si na auntie? Umiling siya at lumarawan ang distress sa mukha niya. Mas mabuti pa nga kung ang magulang mo ay papasyal dito. Umarko ang kiling ni Rigor sa nakitang reaksyon niya. Nagdesisyon na ba si auntie na maghanap ng babaeng irireto niya sa'yo? Hindi ganyan si mama. Hindi niya ako pipilitin na mag-asawa kung di pa ako handa. Hayag niya at inubos ang iniinom niyang kape. Nilagay niya yan sa lababo at hinugasan. Pagkatapos tinignan ang dala nitong supot kanina. Wild mushrooms yan na kinuha ng asawa ko sa bundok. Naisip ko dalan ka rito at marami naman siyang nakuha. Saad nito. Salamat, mamaya ko na to iluluto. Pupunta muna tayo ng crosstown at bibili na tayo ng sinasabi mong tiles habang hinihintay ang pagdating ni Hazel. Turan niya at kinuha ang lumang sombrero niya at isinuot. Mabilis tinapos na Rigor ang kape nito at tumayo. Ilagay mo lang dyan at tuhugasan mo na mamayang pag-uwi namin, sabi niya. Kinuha niyang susi ng pick-up at lumabas sila ng bahay. Kinandado muna niya iyon bago sila sumakay sa pick-up. 30 minutos lang ang biyahe nila hanggang sa crosstown. Pagdating nila doon, dumiretso agad sila sa hardware kung saan sila bibili ng tiles, simento at adhesive. Sinamahan na rin niyang kaibigan na pumili. Bumili rin siya ng faucet na ipapalit niya sa nasirang faucet ng banyo niya. Nang matapos sila makabili, binuhat na yon ng isang binatilong nagtatrabaho sa hardware. Nilagay sa likod ng pickup lahat ng binili nila. Nang tingnan niyang oras na may isa pang oras bago makarating ang naghatid kay Hazel. Nagdesisyon siya habang naghihintay. Bumili siya ng iba pang pangkusina. At nang makitang oras na para dumating ang dalaga, pumunta sila ni Rigor sa junction. Wala pang 20 minutes, may pumaradang itim na magarang sasakyan at nakita nilang driver na nagtatanong sa isang tindera doon. I think sila na yon. Wika niya at nilapitan nila ang sasakyan. Magandang umaga po sa iyo, sir. Ikaw ba ang naghatid kay Miss Galvez? Tanong niya. Lumiwanag ang mukha ng driver at agad tumango. Ikaw po ba si Adonis? Ako nga ho. Saad niya at sinilip ang backseat. Eksaktong tumingin ang babaeng nakaupo doon. Kita niya ang madilim na anyo nito na nakasimangot pa, halatang wala sa mood. Bumaba ang driver at pinagbosta ng dalaga na mas lalo pang hindi may pintang mukha. Ma'am, nandito na po ang susundo sa inyo. Imporma ng driver. Bumaba ang dalaga at parang gusto niyang mapanguwi nang makitang outfit nito. Mataas ang takong ng sandals nito. Crop top at mini skirt ang suot nito. Nakita niya pa ang bahagyang panginginig nito sapagkat malamig ang panahon ngayon. Magandang umaga sa iyo, Binibini. Ako pala si Adonis at siya naman si Rigor. Pakilala niya sa sarili. Nilahad niya ang kamay ngunit hindi yon inabot ng dalaga kaya nakibit balikat siya at tinarap ang driver. Hindi ho ba kayo sasama muna sa amin sa bahay? Talong niya rito na agad umiling. Ang bini ni Ma'am Sofia, babalik ka agad ako. Paliwanag nito. Ganun po ba? Sige po, mag-iingat po kayo sa pagmamaneho. Sabi niya, tinulungan tong ibaba ang dalawang maleta ng babae. Hinintay nilang magmaneho pabalik ang driver bago nila binuhat ni Rigor ang bagahe ni Hazel. Nasa baba ang sasakyan namin. Sumunod ka na lang sa amin. Wika niya sa dalaga na hindi tinago na hindi to komportable sa presensya niya. Habang naglalakad silang tatlo, lihim na nagkakatinginan sila ni Rigor at napapailing. I can't believe I came to this kind of place. Nasa himig ng dalagang pagkainis nito. Di nila to pinansin at ilagay na sa pickup ang mga bagahe pagkatapos ay sumakay na.
Nagkatinginan sila ni Rigor nang natiling nakatayo sa labas si Hazel. Matalim ang tingin sa kanilang dalawa. Oh, nakalimutan ko. Nakangising wika niya at muli bumaba. Pinagbuksan niya ng pinto si Hazel na inirapan siya bago po sumakay. Nailing na muli siyang umakyat at pumeso sa driver's side. Pagkatapos pinaandar niya yon at nagmaneho na pauwi sa kanilang barangay. Di may pinta ang mukha ni Hazel habang nakasakay sa pick-up ng nagngangalang Adonis. Kung di siya nagkakamali, ito ang binanggit ng magulang niya na may-ari ng bahay na tutuluyan niya. Di niya alam kung paano nila nakilalang lalaking to na parang hindi naliligo. Nang sumilip to sa bintana, halos lumawa ang mata niya nang makita ito. Magulo ang bahabang buhok nito na basta lamang ito tinali. Ang suot na pang itaas, luma at kupas na. At nang bumaba siya, hindi niya na napigilan ng pagniwi na makitang suot nitong itim na jogging pants. May bultas yun sa tuhod at may mansa pa, at ang sapin sa paa itim na tsinelas. Kung pwede lang, di niya gugustuhin ang mapalapit sa lalaki, pero nilunok niya ang lahat ng pagkasura niya. Bakit nga ba siya biglang tinapon ng magulang niya rito? Maasim na napangiti siya ng maalalang dahilan. Sinamantala niyang nasa business conference ang magulang niya at nag-host siya ng party sa mismong bahay nila. Maayos naman yon sa una pero nagkagulo nang biglang dumating ang mga pulis. Nag-report ang kapitbahay nila dahil sa ingay na nagmumula sa kanilang bahay. May mga underage pa na dumako kaya't isa ito sa naging dahilan para mapauwi nang wala sa oras sa magulang niya. Sa galit nila, nagdesisyon na silang itapon siya rito. Kahit nangalabis ang pagtutol niya, hindi siya pinakinggan ng kanyang mga magulang. Naroon ang kanyang ama na kung pina-freeze lahat ng cards niya, grounded pa siya. Narito na tayo, sabi ni Adonis na bumutol sa pagbabalik tanaw niya. Nang tumingin siya sa labas ay gilalas na kumuyom ang kamao niya. Nasa gitna sila ng palayan, tayong maliit na bahay na nakatayo sa gitna ng bukid. Pinagbuksan siya ni Adonis ng pinto at parang ayaw na niyang bumaba ng sasakyan, pero napilitan pa rin siyang bumaba. Pagtapak pa lang niya, nandaki ang kanyang mata at napasigaw nang bumaon sa lupa ang takong ng sandal niya. Kung di siya naging maagap na humawak sa pinto ng sasakyan, baka natumba na siya. Oh my, shit! Malutong na mura niya at pulang-pula ang pisngi. Pilit niyang ginagalawang paa para mahugot niya ang takong ng sandals niya. Mas lalo pang kumulo ang kanyang dugo nang makita na nakakayom ang kamaong tinapat ni Adonis sa bibig at tumikim. Halatang pinagtatawanan nito ang nangyari sa kanya. Are you laughing at me? Gigil na sikpat niya sa binata na agad binaba ang kamay at painosenteng tumingin sa kanya. Tulungan na kita. Alok nito at umuklo sa paanan niya. Bago pa niya mahulaan ang gagawin nito ay inalis na nito ang suot niyang ditakong na sandals. What the are you doing? Horrified na bulalas niya, lalo pa nang bitbitin nito ang sandals niya. Kinikilabutan siya na nakatapak siya sa maduming lupa nang walang suot na tsinelas. Tinutulungan ka na maayos na makalakad dito sa bakuran ko? Bale walang sagot ni Adonis at binalingan si Rigor na nakamasid lang sa kanilang dalawa. Tulungan mo kung ipasok ang bagahe niya. Pagkatapos imaneha mo na muna tong pick up sa inyo para maiuwi mo na ang mga binili mo. Tumango si Rigor at ibinaba ang mga bagahe sa likod ng sasakyan. Habang si Adonis binuksan ang pinto ng bahay nito. Ilang beses siyang humugot ng malalim na hininga para kalmahin ang sarili niya. Pero kahit ano pang gawin niya, umiinit pa rin ang ulo niya at parang gusto na niyang sumigaw sa iritasyon. Gusto niya nang hablutin ang susi ng pick-up sa kamay ni Adonis para patakbuhin, iyon, at bumalik na siya sa Amerika. Hindi talaga niya kayang tumira sa gitna ng bukid na ito. Nang sa tingin niya ay walang internet at signal, dagdag pa na wala man lang siyang makitang ibang tanawin, kundi ang mga bukirin. Pinigilan niya ang mapaiyak dahil pakiramdam niya, tinakwil na siya ng pamilya sa pagdadala sa kanya rito. Kung pwede lang niyang ibalik ang oras, hindi na sana siya nagpa-party pa sa bahay nila at pumunta na lamang sila sa bar. Pumasok ka na sa loob, miss, at magpahinga. Ani Rigor na sumakay muli sa pick-up. Huwag mong hintayin na ayain ka pa ni Adonis dahil abalay na yun sa pagluluto sa kusina. Kahit diring-diri ang paa niya, naglakad siya ng barefoot at pumasok na sa loob ng bahay. Malit ang sala ng bahay pero kompleto ang sala set, ang mesa at ang sofa gawa sa pine trees. May maliit na TV din doon pero hindi niya alam kung gumagana pa ba, iyon o hindi. Napatingin nga siya sa bukana ng kusina nang dumungaw doon si Adonis na may hawak ng baso ng tubig. Nilapag nito yon sa lamesa at ngumiti.
Uminom ka muna habang inihintay na makapagluto ako bago tayo kakain ng lunch. Kung gusto mo naman na magpahinga, pumasok ka sa pintong yon. Yon ang magiging kwarto mo. Dinala na namin doon ang mga gamit mo. Tinuro nito ang isang pinto. Bumalik muli sa kusina si Adonis. Bigil ang iyak na kinuha niya ang baso at ininom lahat ng laman nun. Pagkatapos muling nalapag at nilapitan ang pintong tinuro nito. Pagbukas niya nanlalambot ng tuhod niya at pakiramdam niya, nabuhusan siya na nagyayalong tubig sa nakita. Maliit ang kwarto at mas malakas pang banyo niya sa kanilang bahay sa Amerika. Ang kamay maliit din na may lumang aparador sa gilid. Nagliliyab sa galit ang batang nagmarcho siya papunta ng kusina. Humarap agad sa kanya ang binata na ngayon walang suot na pang itaas. Humarap agad sa kanya ang binata. Hindi niya alam kung dahil bakat sa mabigat na trabaho si Adonis, kaya maganda ang pangangatawan nito. Lalo na ang abs nito na nakakatakam. Parang inaakit siya nito na pisilin at haplusin iyon. Halatang umitim lang ito sa araw-araw na nakabilad sa araw, pero napaka-attractive tingnan ng katawan nito. May kailangan ka? Kaswal na tanong nito. She snapped in her trance and pointed her finger at him. Halos umusok na nga ang ilong niya sa inis. You expect me to sleep in that bed without any cushion or mattress? Are you kidding me? Tinaas nito ang kamay kaya napahinto siya na masungit niyang paglilitan niya. Masama ang tingin na tinignan niya ito. Pwede bang magtagalog ka at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo? Wika nito. Isa lang akong hamak na magsasaka at walang pinag-aralan, kaya kahit simpleng Ingles ay hindi ko maintindihan. Hindi man lang nahihiyang pag-amin ito. You! Namumula na ang mukha niya sa galit at nagpapadyak na sa inis. Sa lahat na nakilala niyang lalaki, ito lang ang nagagawang busitin siya kahit wala naman tong ginagawang masama. Ang sabi ko, patutulugin mo ako roon na walang unan at kutson. Ani mo napaisip ito. Bukas na ako pupunta sa crosstown para maghanap ng kutson at nakalimutan ko kanina na bumili. Sa ngayon, tiisin mo munang humiga sa matigas na kama. Kung ang una naman ay tignan mo sa aparador at may dalawa doon. May banig at kumutin pala roon na po pwede mong gamitin. Pagkatapos sabihin yon, hinarap muli nito ang niluluto. Ngaling-ngaling, hablutin niya ang termos at ibato sa nakatalikod na lalaki. Napaka-insensitive nito. Hindi man lang naisip na ang katulad niyang lalaki sa ibang bansa, hindi sanay sa gantong klase ng pamumuhay. Muling pumikit siya bago impit na tumili at nagdadabog na bumalik ng kwarto. Pabalibag sa dara niya ang pinto at namewang sa gilid ng kama. Pinasadahan niyang tingin na matigas na kama at napaisip pa na doon sa matutulog mamayang gabi. Gusto niya nang umatungal ng iyak. How can I possibly sleep in this kind of bed? Nangiyak-ngiyak na bulalas niya. Oh Dad, how can you punish me like this? Sumalampak siya ng upo sa malamig na sahig at animo, latang-lata. Humikbi siya. Hindi niya lubos maisip na darating ang araw na mararanasan niyang ganito. Nasanay kasi siya sa marangyang buhay. Kaya pakiramdam niya sa mga oras na to ay pinagsakloban siya ng langit at ng lupa. Feeling niya inabando na siya ng mundo. Exaggerated man ang nararamdaman niya, yon ang saloobin niya sa mga oras na ito. Paano siya mabubuhay dito na walang kahit anong entertainment na po pwede niyang pagkabalahan? Baka nga kapag tumagal pa siya ay makakalbo siya dahil sa frustration. Idagdag pa nakakaimbiyan ng Adonis na yon na hindi yata makakaramdam kahit na naiinis pa siya rito. Ang sarap kalmutin sa mukha, gigil na bulong niya. Kinagabihan kahit na napipilitan lumabas pa rin si Hazel sa kwarto at pumunta sa kusina. Katunayan ayaw niyang kumain. Nakasalo sa hapag si Adonis, subalit wala siyang pagpipilian. Ito ang nagluto ng mga pagkain nito at animo na nanadya pa na hinintay siyang lumabas para makakain na sila. Nang makita niya ang pagkain sa mesa ay namutla siya. Gilalas na nakamata lang siya sa isang mangkok kung saan ang nakikita niyang nakalagay doon ay ang palaka. Naramdaman pa niya ang pagbaliktad na sigmura niya kaya agad siyang napatutup sa bibig. Umarkong kili ni Adonis na kumuha ng isa at isinubo iyon. He eats it with so much gusto. He even licked the tip of his finger and smiled at her. He eats with it with so much gusto. Ngunit para sa kanya nangaasar ang ngiti nito. Pagpasensyahan mo na at isa akong hikawas na tao kaya hindi kita mahahiyan ng masarap na anong ang tawag ninyong mayayaman doon? Ah, steak nga pala. Ngumungoy ang sabi nito.
Ang nararamdaman niyang gutom, biglang nawala dahil sa nakikitang inihain ito. Maraing naglapat ang labi niya na lumabas siya ng kusina. Wala akong gana. Masungit na sikmat niya. Di na lamang siya kakain at magsha-shower na lamang siya. Nawalan din naman siya ng ganang kumain. Kinuha niya ang tuwalya at robe sa maleta niya. Hindi pa kasi niya to naaayos sa aparador. Pagkatapos ay lumabas siya at hinanap ang banyo. Nagpaikot-ikot siya sa sala hanggang sa kusina, pero hindi niya iyon inalintana at nakita at ang hudyong si Adonis ay kumakain lang habang pinapanood siya. Nang mapagod siya ay namewang siya sa harapan ng binatang hindi pa tapos kumain. Nagangat ng ulo at blankong tiningnan lamang siya. Where? Nasaan ang banyo mo rito? Mabilis na tinagalog niya ang kanyang tanong. Tinuro nito ang isang pinto. Buksan mo yan at lumabas ka? Nasa labas ang banyo. Tugon nito. What? Malakas sa singhal niya. Sa labas ang banyo? Tumango ito at uminom ng tubig. At ubiling lumapit siya sa pinto at binuksan yon. Madilim na sa labas pero nakabukas ang ilaw nun. Kaya naman nakita niyang tinutukoy nitong banyo. Ganawa naman yon sa semento pero aaminin niya. Natatakot siyang lumabas na mag-isa. Maraming senaryo na agad ang naglalaro sa utak niya. Paano kung may ahas o kaya may multo doon? Naparanok siya takmang lalabas pero binawi niya ang paa. She gritted her teeth. Nilingon niya si Adonis at tapos na siya na ayusin ang pinagkainan nito at nagsisimulang hugasan ng mga yon. Samahan mo ako sa labas. Lukot ang mukhang asik niya. Umintuto sa paghuhugas, hinugasan ng kamay niya ng basahan na nakasabit sa pako. Wala naman masasamang loob dito sa amin. Friendly lahat kami rito. Wika nito at nagpatiunang lumabas. Binuksan pa nito ang banyo at nilahad ng kamay. Bilisan mo at susunod din ako. Nakangatog ang tuhod, pumasok siya roon. Pagkakitang walang shower, napapikit siya dahil pakiramdam niya, mahihilo na siya sa pagpipigil na tumili. Pinaypayin pa niyang sarili gamit ang kamay. Maya-may nagmulat siya at sinabit ang tuwalya sa sabitan bago naghubad. Nang buhusan na niya ang katawan na malamig na tubig, napasigaw pa siya sa gulat. Nangaligkig pa siya dahil sa lamig. Tiniis niya ang lamig at binilisan na niya ang pagligo. Pagkatapos mabilis na isinuot niya ang robe at binalabal sa ulong tuwalet ng mamadaling lumabas. Naabutan niya mahinang tumatawa si Adonis at nang makita na lumabas siya, tumigil ito pero kita pa rin niya yon sa mga mata nito. Nang gagaliiting pumasok na siya sa loob at dumiretso sa kwarto niya. Nang maisara ang pinto ay mabilis na nagpalit siya ng damit. Saka lamang niya na-realize na lahat ng dinala niyang damit pantulog ay nighties. Napaigtad siya at napalingon sa pinto nang kumatok doon si Adonis. Pinaikot niya ang kanyang mga mata bago naiinis na pinagbuksan ito. Bakit? Mataring na tanong pa niya. Nilagay nito sa kamay niyang sweater at isang jogging pants. Nahulaan ko na ang mga dala mong damit ay katulad ng suot mo kanina, kaya ayan, isuot mo yan dahil malamig paggabi dito. Anito at ito nang humila pasara sa pinto. Sa una, binato niya iyon sa kama, tiningnan lang, pero nang manginig siya sa lamig, napipilitang sinuot niya iyon. Malaki ang damit pero okay na to, kesang mamatay siya sa lamig. Ngayon ang dilema naman niyang hihigaan niya. Nilatag na niya ang banig sa kama pero ayaw pa rin niyang mahiga roon. Ang pet nga niya masakit pa rin sa tagal na nakaupo sa sahig kanina. How much more pa kaya kung hihiga na siya, diba? Habang nagdadalawang isip siya, kung mahihiga na siya, may narinig siyang ingay sa labas. Tumayo lahat ng balahibo sa kanyang katawan nang matanong isang kwago ang narinig niya. Napayakap siya sa sarili, pero nang muling marinig iyon, ay animo ipo-ipo ang lumabas siya sa kanyang kwarto. Tumakba papunta sa kwarto ni Adonis. Mabilis na kinalabog niya iyon. Open this door! Sigaw niya. Nang buksan naman nito ang pinto ay animo hangin pumasok siya roon bago niya mapigilan ang binata. Ano na naman bang problema mo? Halata ang inis sa tono ng usisa ni Adonis. Hayaan mo ako matulog at may trabaho pa ako sa bukid bukas. Inignoran niya ang gamit itong tono at sumiksik sa kama nito. In my room, there's... Bigla siya napahintot na ningkit ang mata nang may ma-realize siya. Kinapa ang kama at umakit yata lahat ng dugo niya sa ulo niya dahil sa galit. Paano nito na atim patulugin siya sa kwartong yon na banig lang gamit niya habang ito may sariling kutson? Niribot niya ang tingin sa malit na kwarto nito at lalo nang gigil siya na makita ang heater na naka-on. Adonis! She exclaimed furiously. You're not a gentleman?
Nagkibit balikat to at dahan-dahan lumapit sa kanya. Gusto mo bang malaman kung gaano ko ka-ungentleman? Wala naman sigurong sisihan dahil ikaw ang nagkusa na pumasok sa kwarto ko at nahiga pa sa kama ko. Mabilis pa sa 4:00, bumaba siya ng kama. Hinablot ng unan sabay amba dito. Huwag kang lalapit sa akin. I swear ipapakulong kita kapag may ginawa kang masama sa akin. Di nagpatinag si Adonis at lumapit pa rin sa kanya. Umatras siya hanggang sa nakasiksik na siya ng dingding. Buwaba sa mukha niyang kabata ko dahil sa nakikita, nakakaibang emosyon dumaan sa mata nito. Sisigaw sana siya nang hawakan itong braso niya at hinila siya. Tinulak siya nito palabas ng kwarto at sinara ang pinto malapit mismo sa mukha niya. Muntik pang matamaan ang kanyang ilong sa ginawa nito. She was dumbfounded to utter a single word. Wala pa siyang isang araw dito, mababaliw talaga siya dahil sa inis niya rito.